ito'y kapistahan ng banal na Santatlo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito po'y pinakapuso ng ating pananampalataya. Kaya magnilay tayo sa misteryong ito. At ano bang maidudulot nito sa ating buhay? Itong misteryo ng banal na Santatlo. At sinisimulan natin ito. Ang bawat panalangin natin, parati tayo nakaantanda ng krus. Sinasambit ang ating pananampalataya ay nagmumula. Ang ating panalangin ay dumidiretso at sa pamamagitan at sa tulong ng banal na Santatlo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Unang, sana po, pakinggan niyo pong mabuti ha, sa pag-aaral namin, 6 na buwan namin tong inaral sa Loyola School of Theology, isang semester. Dahil matatalino kayo, 10 minuto lang ang ibibigay ko sa inyo. Ano? Okay, number 1. One God in 3 person. 3 persona sa iisang Diyos. Paano yun, Father? 3 ulo, 1 katawan? O kaya naman 3 katawan, 1 ulo? Hindi po. Ngunit itong 3 persona, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo ay pare-parehong Diyos. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. 3 persona. Ano yung persona, Father? Dito maisa sa paliwanag kung paano sila nakikipag-ugnay sa bawat isa. Ang Ama ay Ama dahil mayroong anak. Ang Anak ay anak dahil mayroong Ama. At ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob, ibinigay sa atin para ipagpatuloy ang gawain ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Paano yun, Father? Pag sinabing 3 persona sa iisang Diyos, 3 Diyos, pero ang pag-iral ay iisa. Paano yun? Ibig sabihin, ang kilos ng Ama sa kanyang pagka-Diyos ay hindi nababawasan. Ang kilos ng Anak sa pagka-Diyos ay hindi maitatangi sa Ama. At ang kilos ng Espiritu Santo sa pagka-Diyos ay mananatiling kilos ng Espiritu Santo. 3 persona, pero iisang Diyos. Iisang kilos, iisang galaw, iisang plano ng Diyos. Pangalawa, katotohanan, ang pagka-Diyos nila ay natatangi. Magkakaiba, pero pinag-iisa. They are distinct and yet in unity. Ang Ama ay Ama, ang Anak ay Anak, ang Espiritu Santo ay Espiritu Santo. Hindi po pwedeng ang Anak ay maging Espiritu Santo. Hindi po pwedeng ang Espiritu Santo maging Anak at Ama. 3 silang magkakaiba, pero pinag-iisa, pinag-uugnay. 3 distinct persons, but forming unity. At pangatlo, they are relevant with one another in terms of sanctifying us. In terms of their mission to sanctify us. Magkakaugnay sila.
Hindi po pwedeng ang kilos ng Ama ay magkaiba sa anak at may sariling agenda ang Espiritu Santo. Pero magkakaugnay, magkakakawing-kawing patungo sa iisang misyon, pabanalin at iligtas tayong lahat. Maliwanag po? Maliwanag. No? Sana maliwanag. Ang itsura ninyo parang nagugulumianan. Halimbawa na lamang ang analohiya ng apoy. Ang apoy, hindi masasabing apoy kung hindi mainit. At kung walang ilaw, hindi siya apoy. 'Di ba? Fire involves flame, light, heat. Ang apoy dapat mainit. Ang apoy dapat may ilaw. At apoy ang dapat naglalagablab. Apoy. Kumikilos sila, magkakaiba, pero pinag-iisa. Sana, unti-unti. Ang Ama ay dahil sa sign of the cross tayo. Ama, siya ang source. Siya ang head. Para sa ating pagkakaunawa, ang Ama ay head of the family. Kaya head. Ang anak, coming from the womb. Nagkatawang tao ang Diyos, anak, pinaglihi ng mahal na Birheng Maria sa kanyang sinapupunan. Kaya, tiyan ang anak. Ang Espiritu Santo ay ang misyon, nagpapatuloy sa paggawa, sa pagkilos. Kaya, right hand and left hand. Ama, anak, at Espiritu Santo. Sa ating pananampalataya, sa kanilang paggalaw at sa ating pagliligtas, ganun ang kanilang pagkilos. Ang plano ng Ama sa kaligtasan, ipinapakita ng anak na nagkatawang tao at pinagpapatuloy ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sana, ang mga itsura ninyo parang inaantok na. Parang ibang espiritu yata ang gumagalaw. Father, ano naman ito? Alam nyo, napakagandang pagnilayan ito Ang pagkilos ng Espiritu Santo, kung mapapansin po ninyo, parati kong sinasabi, hindi naghihiwalay, hindi kalat, hindi sabog ang kilos, pinag-iisa. They are communitarian in the very nature of God. Kaya sa unang pagbasa, masasabing, likhain natin. Sa simula pa lamang, naroroon na. No? Ibig sabihin, may pagkilos at may pagsasamang nagaganap. Community. At ito ang ibinibigay sa ating regalo ngayon ng banal na Santatlo. Unity, community, communion towards one goal, towards one mission. Kasi ngayon, ang mundo, ang ibinibigay, kanya-kanya tayo. Buhay ko to, wala kang pakialam dito. Akin to, wag mo akong pakikialaman. Kanya-kanya tayo ng galaw. We become individualistic. May plano ako, hindi mo to plano. Akin to. May kilos ako, akin lang to. Ako lang ang pasasalamatan, hindi ikaw hindi ikaw. Mas mataas ako sa'yo. Diyan ka lang, dito ko. Hindi ganon ang banal na Santatlo. Pantay-pantay na kumikilos at kumikilos, hindi na nag-iisa kung hindi sabay-sabay in relation to one another. Sana sa pamilya ganon. Kung anong plano ng Ama, sana isinasabuhay ng mga anak at tumutulong ang ina. Hindi minsan, ang kilos ng Ama nagtatago. May itinatago ang Ama,
na hindi alam ng asawa. Kaya nagkakagulo-gulo. At yung mga anak na pinapag-aral, ang mga magulang nagsasakripisyo, ang mga anak may itinatago rin. Hindi naman pala nag-aaral, nagla-love life, at kumakanta pa ng multo. Kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang kilos, kaya magulo. Amen? Oh, ganun din naman sa batas trapiko. Pag merong kanya-kanyang paggalaw at pagkilos, pag nakitang kulay pula ang traffic light, hihinto ka. Kahit walang CCTV, kahit walang pulis, hihinto ka. Pag kulay green, larga. Pag kulay orange, moderate. Ibig sabihin, may kanya-kanya ang pula, ang green, at ang orange. Pero para sa ganun, lahat tayo maiwas sa aksidente. Eh kapag kanya-kanya tayo, maraming mapapahamak. Kaya ang iba, kahit kulay pula na ang traffic light, bumubulusok pa rin. Eh kasi wala namang CCTV. Oh. Kaya may mga naaaksidente kasi kanya-kanya. Sana matuto tayo sa banal na santatlo. Ang Ama ay Ama, ang Anak ay Anak, ang Espiritu Santo ay Espiritu Santo, pero pinag-iisa, pinagbubuklod ng iisang misyon, iisang mithiin, at yun ay ating kaligtasan. Ang Ama ay hindi pwedeng maging sinungaling, ang Anak ay hindi pwedeng maging totoo lang, at ang Espiritu Santo hindi pa pwedeng maging iba ang gawa. Pero ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo ay totoo, at ang kanilang pinapangaral at sinisiwalat ay katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magliligtas sa ating lahat. Nakita nyo? Eh kung ako totoo, yung isa sinungaling, magulo na, iba na. Iba ng galaw, iba ng agenda. Oh, maliwanag po. Oh, sanang ngayon sa ating pagsisimba sa banal na santatlo, matuto tayo kung papaano tayo maging iisa. Kaya minsan, hindi progresibo ang ating bansa kasi kanya-kanya tayo. Kahit sa politiko, kanya-kanya rin. Kanya-kanya ng kuha, kanya-kanya ng agenda, kanya-kanya ng ligtas. Kaya hindi umaasenso ang bansa kasi kanya-kanya. Nakalagay na nga sa karatula, bawal ang magtapon ng basura. Nagtapon ka pa. Hindi ka nakiisa kasi meron kang kanyang agenda. Nakakalungkot, ano? Sana matuto tayo sa santatlo, sa banal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. May iisang pagkilos, iisang paggalaw patungo sa magandang misyon. Ay, sana ganun ang pamilya. Ay, sana ganun ang gobyerno. Ay, sana ganun ang pamahalaan. At sana ganun din tayo mga nagsisimba. Eh kita mo, pagkatapos ng misa, kanya-kanya ng labas. Pagkatapos, pabilisan, paalis ng parking, nag-aaway pa sa parking. Kasi simba lang yan. Kanya-kanya. Ang dasal ko lang, wala akong pakialam sa tabi ko. Pinagdarasal mo ba yung katabi mo?
kanya-kanya rin tayo ng dasal. Sana isama rin natin sa dasal natin yung kasama natin na nagsisimba. Hindi. Amen. Matuto tayo sa banal na santatlo. Mga BEC, ganun din. Ay, colleague rin kayo. Favorite ko na yan ngayon. Diyan ako naka-assign sa De La Salle, Green Archers. Sa mga BEC, matuto tayo sa banal na santatlo. Pinagbubuklod ng iisang misyon, iisang gawa patungo sa kaligtasan ng lahat. Amen. Amen. Mga tatay, Happy Father's Day. Parang ang lungkot niyong tignan. Parang mayroon kanyang kanya-kanyang intensyon. Ang pagiging tatay ay regalo. Kaya wag niyong igigreet ang pare ng Happy Father's Day. Dahil ang tatay ay sumisimbolo na merong anak. Wala kaming anak, tigilan niyo kami. Ang i-greet ninyo, yang mga tatay na may mga anak. At kayo naman mga tatay. Sana matuto rin tayo sa Diyos Ama. Idinarangal ang anak. Matuto tayo sa banal na santatlo. At nagpapadala ng Espiritu Santo para sa pagtulong. Pwede bang tumayo yung mga tatay? Tayo yung mga tatay. Tayo po, mga tatay. Tayo, ayan. Ayan. Mga tatay na naririto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, mga tatay. Alam nyo, malaking halimbawa kayo ng pananampalataya kapag ang tatay ang nagsimba kasama ang pamilya. Kapag ang tatay nagsimba, nariyan ang mga anak at asawa. Siguraduhin yung asawa nyo yung kasama nyo. Salamat po't mga tatay, inaakay nyo ang inyong anak at inyong pamilya sa simbahan. Kasi may mga tatay, dinadala ang kanilang mga anak sa bisyo. May mga tatay, kasama ang kanilang mga anak, nag-iinuman. May mga tatay, kasama ang kanilang anak doon sa ibang Kristo. Kay Kristo. May mga tatay, sinasama ang kanilang pamilya sa mall. Kayo, bago magpunta sa mall, nagsisimba. Palapakan natin ang mga tatay. Salamat po, mga tatay. Humaba pa ang buhay nyo ng additional 1,000 years. Para lahat kami patay, kayo buhay pa. Hindi po. Sana'y pagpalain kayo ng Diyos, mga tatay. Bilang haligi ng tahanan, pader na isasanggalan ng kanilang pamilya, sana'y kayo'y maging lakas ng inyong pamilya, mga tatay. Happy Father's Day sa ating lahat. Katulad ng banal na santatlo, magkaisa, magbuklod sa mabuting mithiin, sa mabuting gawain, patungo sa kaligtasan. Pahayag na natin ang ating